Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog, si Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Chavit Singson po, isa po to sa mga known na pinaka isa sa mga talagang sumuporta sa mga Marcos, no? Ngayon lang po natin na pagtanto kung ano yung suporta na binigay ni Chavit Singson dito sa Marcos, sa mga Marcos nung eleksyon. Nagsalita po si Manong Chavit Singson. Siya po ay nagsabi na nagkaroon na ng Alzheimer's after election. Hindi na raw siya kilala ni Bongbong. Pero ano po to, no? Mas malalim po natin susuriin tong sinabi ni Chavit. Hindi po to simpleng ano lang. Sa tingin natin, hindi po to simpleng yung nagsalita siya ng pagbaklas ng suporta, no? Ito na po yung simula nung tinatawag natin, hudyat na to nung si BBM talaga ay lame duck president na after niyang matalo dito sa midterm election. Makikita na po natin yan yung mga pagdedeklara na sila ay nagwi-withdraw ng support, no? Yung mga politiko, yung mga kilalang politiko na sumuporta, isa-isa na po yan na magwi-withdrawhan ng suporta dito kay BBM. Parang yan na yung hudyat na hinihintay ng lahat. Kasi Ilocano, taga Ilocos, tapos bilyonaryo, no? So magsusunuran na po yan. Ito na po yun, no? Yung sinasabi nating unti-unting pagbaliktad. O tignan nyo. Di ba sinasabi nyo, pag bumaliktad ba yung mga politiko, tatanggapin natin? Talagang ganyan ang politika eh. Di ba? Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po si Pangulong Duterte, nagbigay na po ng huling habilin dito po kay BP Sara. Kung ano po yung sinabi ni Tatay Digong, yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Karma. Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin itong huling habilin. Grabe, no? Huling habilin. Huling habilin talaga yung sinabi nito ni BP Sara. Ito po, ayon po kay BP Sara, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Yan. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas, ipakremate lang daw siya dito. Okay. Alam mo, ako naniniwala na hahaba pa buhay ni Tatay Digong. Yang nagpaplano ka ng kamatayan mo, knock on woods, no? Naalala ko si Dolphy. Sabi niya, matagal na raw niyang plinano yung ano niya, bumili siya ng gold, di ba? Kinukwento nung may-ari nung, kalimutan ko kung ano yung funeraria, na bilang paghanda daw, gusto niya naman daw, maganda yung kabaon niya, bumili na siya ng gold na kabaong, si Dolphy. Kailan lang niya nagamit. So, ang tagal daw na panahon, dekada inabot, no? So, knowing na may history ng gano'n, na pag pinaghahandaan yung ano, very positive yan kasi tatagal pa buhay. Di ba? Tatay Digong, bagamat alam namin na gusto mo yan, kasi sayang. Sayang yung historical chance to be a national hero. Yung national hero na totoo, yung hindi katulad nung kay Ninoy na national hero hanggat sikat pa yung asawa.
Pero nung nawala na sa pwesto, yung asawa, yung yung pagiging hero ni Ninoy depende sa kasikatan lang ni Cory. Kasi tignan niyo po, kung matatandaan niyo yun, ang ginagawa raw ni Dolphy, ano na lang, nagbabayad na lang siya sa punerarya. Big time na punerarya yun. Nagbabayad siya ng kasi bayad na yung ano niya, yung kabaong na ginto. Ang binabayaran niya yung pag-imbak do sa punerarya. Tumagal pa buhay. Kaya Tatay Digong, naniniwala ako na hahaba pa buhay niyo. Tsaka, di ba, sabi nga ni BP Sara, mas gusto niya na yung tinatawag nila butot balat kasi mas healthy. Wala na raw tiyan ngayon si Tatay Diggs. So, hopefully, storage fee. Yun, tama. Ngayon, ang sabi ni Tatay Digong, doon na raw siya i-cremate kung saan man siya abutin. Sana lang, abutin ka ng, ako ang paniniwala ko talaga, si Tatay Digong aabot pa yan sa inauguration ni BP Sara. No? Ang ganda siguro ng inauguration, no? Para ko na nakinikinita ng inauguration ng pagiging presidente ni BP Sara. No? Siyempre, sa Luneta yan, sa Quirino Grandstand, na traditionally, doon naman talaga lahat eh. Si BBM lang naman yung dito sa may National Museum nanumpa eh. Hindi ko po alam kung bakit. Baka alam niya na hindi nila kayang punuin yung Quirino Grandstand. Yung pinagdausan ng iglesia. Tapos ganun karami yung yung atin. No, yung milyon ng atin sa inauguration ni BP Sara. Tapos sasamahan siya ng kanyang tatay, napakaganda pong panunumpa, no? Inauguration ba 'to? Parang hindi naman inauguration, ano ang tawag doon sa panunumpa? Kung ano man 'yun. Ako hopefully kasama si Tatay Digong tapos yun na yung lasting na magandang no? Kunin niyo na birada. Hindi ko maintindihan kung ano ibig niyo sabihin ng kunin niyo na birada. Okay. So, may sarili po network si Ide. Net25. Mas malaki pa nga yata yung Net25 kaysa sa SMNI. Kayo naman. No? Papayag ba yung Net25 na papakuha nila sa SMNI si Eden Santos? Hindi nga pumayag na maalis sa Malacanang. Okay, yung isa naman, kasi sinabi ni Tatay Digong, parang nasabi ni Tatay Digong na lahat gagawin niya para sa kahit hindi manalo na 2028. No? Hindi naman tayo sa necropolitics, no? Pero yun talaga yung epekto nun eh. Kung sakaling may mangyari kay Tatay Digong sa kulungan, talagang baka zero lahat ng kalaban natin. Straight mula sa Pangulo, pangalawang Pangulo hanggang sa 12 senador. Dahil sa galit ng tao sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Actually, wala namang napapatunayan pa. Sabi nga ni Boying, wala silang ebidensya dahil sinira eh. Alam nyo po, sa totoo, pag sinabi mo wala ka ebidensya, dismiss na ang kaso, di ba? Wala kang ebidensya. Yun na nga yun eh. Bakit sinasabi ng DOJ na wala silang ebidensya labang kay Tatay Digong dahil nasira, pero yung ICC, may tuloy pa rin yung pagkalap ng ebidensya. Hindi nyo po ba napuna? Kasi po, iba po yung batas ng Pilipinas at iba po yung batas ng ICC. So, ibig sabihin, mamamayan po ng Pilipinas si Tatay Digong, dapat nililitis siya ayon sa ating batas. Hindi po ayon sa batas ng dayuhan. Di po ba? Napaka-unfair po nun na ilalagay mo yung batas ng ibang tao
DOJ na nga nagsabi, sabi wala kaming makitang ebidensya laban kay Digong dahil sinira o kung ano man ang dahilan. Sa normal po yan na sitwasyon, kung walang ebidensya, walang kaso. Kaya nga may witness protection eh. Dahil po protectionan mo yung witness mo, di ba? Kasi once na may mangyari sa witness, wala nang kaso. Eh aminado, walang ebidensya laban kay Tatay Digong. Sa batas ng Pilipinas, walang ebidensya. Eh iba yung batas dun eh. Yun ang pinakamalaking kasalanan ng gobyernong ito. Ba't mo papailalim sa ibang batas? Eh Pilipino yan. Pangangalagaan mo yan. Ayon sa batas, gumampan si Tatay Digong ng kanyang tungkulin bilang presidente sa batas ng Pilipinas. Kung aminado kayo na wala namang paglabag sa batas ng Pilipinas, walang ebidensya sa batas ng Pilipinas, eh, alam ba natin yung batas nila dun? Biruin nyo, crimes against humanity, ano sinasabi ng ICC? Isa lang. Isa lang daw. Ha? Kahit isa lang daw ang testigo, crimes against humanity. Kahit isang krimen lang daw ang gawin, crimes against humanity na yun. Eh, katarantaduan po yan. Crimes against humanity na isa lang ang ginawan mo. Kaya nga humanity. Kaya ibang-iba po talaga kung titignan nyo. Talagang kinawawa si Tatay Digong. Ipapailalim siya sa batas ng iba. Hindi naman siya doon naglingkod sa, hindi naman katarantaduan talaga yung batas na yan. Okay, punta na po tayo rito. Kaya ako, very positive na yung mga taong nagpaplano yung mga taong nagpaplano ng anong tawag doon? Kamatayan nila. Eh, humahaba pa buhay. So, hopefully, humaba buhay. Isa pa po, medyo nang intriga pa to si BP Sara na kung sakali raw mabenta yung bahay ni Tatay Digong, willing yung kanyang mama. si Madam Zimmerman na kung sakali po nakauwi si Tatay Digong at naibenta ni Hanilet yung bahay, hindi po ako nang intriga. Katuwaan lang po. Mukhang gano'n naman yung mood ni BP Sara. Willing daw yung mama niya si Madam Zimmerman natanggapin si Tatay Digong doon patire kasi walang bahay. Pero hindi naman para magkabalikan sila kasi parang magkaibigan na lang daw. At welcome din daw yung mga girlfriend sa bahay ni Zimmerman. Wala tayong magagawa. Yung mga anak nga, hindi siniseryoso. Ha? Kayong mga siniseryoso yung mga chiching ni Tatay Digong, kulang kayo. Kung yung mga apelyido nga, Duterte, hindi pinoproblema yan. Masyado kayong pinoproblema nyo si Tatay Digong sa mga chiching. Kayang-kaya niya naman. Nagbibigayan naman sila. Okay. Punta na po tayo sa iba pang balita. Ito po ang pinakatampok na balita rito. Hindi. Bago yung kay Chabit, dito muna tayo. Ito po ang pinakamalaking organisasyon ng mga negosyante, no? Philippine Chambers of Commerce and Industry. Nagsalita na po sila. Nag-voice out na po sila ng kanilang disappointment dito po sa kasalukuyang gobyerno. Grabe, no? Pati po mga oligarko. Okay. Sabi po ng presidente ng Philippine Chambers of Commerce, alam mo, masakit man sabihin, but the budget is becoming the source of corruption. Tindi, no? Kaya kahit na anong pagmamalinis ngayon ni Martin, na gagawing open
yung bicameral, too late the hero na yan, Martin, no? Yung kinakailangan na ipaliwanag nyo yung naganap ng 2025 budget na marami nagsasabi na most corrupt budget in history of the Philippines. Imbes na talakayin nyo yan, yung mga bintang na corruption yan, ginawa nyong si BP Sarang sinangkalan ninyo. Di ba? Ang dami nilang pinapasok na even kami nakikita namin. Yan po ang mga negosyante, no? Alam nila, matatalino yung mga yan. Alam nila yung ginawa ninyo sa budget. Ang dami nyong pinasok, ang daming insertion. Alam nila yan. Kitang-kita nila. Alam po ninyo, eto, nagsalita na po to. Nagsalita na po ang mga negosyante na talagang tama na. Kaya kontras na kontras sa mga hinahayag nito ni Anticler. Kung maniniwala lang kay Anticler, talagang akala nyo ang ganda-ganda na nangyari sa Pilipinas. Taliwas na taliwas po talaga. Okay. So, negosyante, yung mga sumusuportang politiko, bakit po ngayon ang timing? Isa-isahin po natin yan. Ito po si Chavit Singson, nakakagulat to, no? Kasi ito po, matagal pong gobernador to ng ano. Alam ko sila may hawak ng Ilocos Sur. Mga Marcos ang Ilocos Norte, sila Chavit Singson naman sa Ilocos Sur, di ba? Ito po, tignan niyo itong sinabi ni Chavit Singson ngayon. Ano na po siya, no? Humiwalay na po. Chavit cut ties with Marcos. Wonders if he has Alzheimer. Ito po yung talagang, maikli lang itong sinabi ni Chavit pero punong-puno ng laman. After the election, may Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala. Yan yung sinasabi natin na uri ng pamumuno, no? Yung sinasabi nating walang utang na loob na sinasagot naman tayo nitong mga alipores, yung mga loyalista na ano walang utang na loob? Kahit naman hindi, kasi ang sinasabi natin, ang nagpanalo kay Marcos, yung mga Duterte, ayaw nilang maniwala. Sabi nila kahit daw hindi nakipag-partner si BBM kay Sara Duterte, mananalo daw sila. Mahirap po maghaka-haka di ba? Kaya para tablahin nila yung sinasabi natin na walang utang na loob si BBM sa mga Duterte, ang sagot lang nila dyan, kahit wala naman kayo, mananalo naman si BBM. Napakalakas ni BBM. Di ba? Eto na po. Nagsalita na po yung mga kahit na anong alam mo Ricky Boy, labas tong sinasabi mo dyan sa wedding. Pagka wedding, palagay na natin tama ka. Wedding at drug lord daw si Chavit. Naku po, wedding maniniwala pa ako. Pero yung drug lord parang matinding akusasyon niya. Involvement sa sugal. Kasi ang wedding naman through, 'di ba, legal na yung nilegalize ng PCSO yan, 'di ba? Kung may kinalaman man si Chavit o wala, involved nga sila sa wedding, alam naman natin yan, inamin naman yan, 'di ba? Nasa anong tawag doon? Impeachment, siya nga yung bida ron sa impeachment ni Erap. Pero yung drug lord pa, matinding akusasyon niya. Brad, maghunos dili ka. Okay. Ano lang natin, no? Hindi, huwag muna. Yan ba pupunahin nyo kay Chavit? Babanatan nyo? Dahil sa amo nyo? Ito lang po ang sinabi ni Chavit, no? Yung lahat ng eroplano niya, pinagamit niya kay BBM. Di ko alam, dami palang eroplano, no? Private plane. Tapos siya raw yung kumukontak kasi matagal pong mga
kung di ako nagkakamali, nagpresidente pa to ng mga Mayor's League, Governors League, mga ano yan eh, matagal din naging governor tsaka Mayor's League. Ng buong Pilipinas yun ha. Siya yung presidente, kaya may contact talaga siya. Kaya yung sinasabi niya na siya yung kumukontak sa mga mayor, importante po yun eh. Pag panahon ng eleksyon, may ganun ka eh. Yung pupunta rin yung politiko, handa na. Mag-i-speech na lang. Ibig sabihin, handa na ng mayor yun. Mga polis, yun. Ganun po yung, hindi po simple yan na pupunta ka rin sa isang lugar na bigla kang dadagsain ng tao. Hindi po ganun yun. Matindi po ang pag-organize ng mga rally-rally. Okay. Balikan po natin, no? So sinabi niya, pinagamit niya yan lahat, todo suporta siya sa mga Marcos, after daw ng election, may Alzheimer's na si Bongbong, di na siya kilala. Ito po yung sinasabi namin na ugali na walang pagtanaw ng utang na loob. Bagamat tinatablan nyo kami, na parang sinasabi nyo na ngayon na wala namang utang na loob yung mga Marcos sa mga Duterte, eto po, hindi nyo mapapasubalian yan. Pwera na lang kung kakatwiranan nyo, sisiraan na lang nila si Chavit Singson, katulad nung sinabi nitong tao na to. Wala kaming pakialam dyan, no? Talaga namang sa impeachment, sa wetting yan eh. Pero kung wetting pa ba siya hanggang ngayon, hindi natin alam. Pero ang point lang dyan, nakatulong talaga ng malaki si Chavit Singson, no? Bakit may mga ganito, no? Tapos napakita rin niya at the same time yung matagal na nating inakusan ng kawalan ng utang na loob sa mga Duterte. Kasi matapos kang maipanalo ng mga Duterte, maniwala man kayo hindi, ang ginanti mo, alam nyo po, sa totoo ha, ito po ang sinasabi ng mga pangkaraniwan, press, lahat. No? Ang sinasabi nila, mahirap sa mga politiko kasi malaki ginastos nila sa eleksyon. Lahat na nakatulong sa kanila sa eleksyon, bibigyan nila ng mga pabor. Di ba? Ganyan yung sinasabi. Kaya yung bayan natin, lalo naghihirap. Usually, ganito po yung paliwanag nila dyan. No? Paano? Yung tumatakbo pa lang yung politiko, ang laki ng kinakailangan niyang pera para manalo, bilyon. Lalo na presidente. Ngayon, pag nanalo na yan, lahat ng mga tumulong sa kanya, natural, bibigyan niya ng pabor. Pero ito pong presidente na to kakaiba. Ayan. Si Chavit na mismo ang nagsabi, wala nang lusot, wag nang Duterte. Hindi nyo naman pinaniniwalaan yung Duterte. Kapwa niya Ilocano, kapwa niya taga Ilocos. Anong sabi? Pinagamit ko lahat ng mga eroplano. Ako kumontak sa mga mayor para paglapag ni Marcos dun sa kung saan man yan pupunta, maayos na. Mag-i-speech na lang. Tindi, no? Lihim na ano to. Na talagang tapos ano sabi? After election, may Alzheimer's na. Hindi na siya kilala. Ganon din po yung mga Duterte. Huwag na ngang bigyan ng pabor yung mga Duterte. Pero ang matindi, hindi mo na nga binigyan ng pabor yung mga Duterte. Pinakulong mo pa yung tatay, yung anak, inuusig mo pa sa pamamagitan ng impeachment. Tapos walang katapusan, araw-araw. Yung si Antecler, binabanatan Duterte, araw-araw. Nagdagdag pa ng mga spokesperson. Ang binabanatan lang din, Duterte lang din. Ngayon, tahimik sila dahil wala pang kontra. Tahimik yung mga smoke, si Bukoy, tsaka si Abante. Hindi pa pwede dahil on recess pa sila eh. Tsaka 19 Congress pa sila. Kinakailangan ng panibagong kontrata sa 20th Congress. Anyways, pagpapakita lang po yan ng tunay na ugali ni BBM.
Nakakalimot. Correct. Ganun daw ang manggagamit, sabi ni Emily G. Patapos kang gamitin, wala ka na. Sakit. Ako ganyan eh. Madalas akong gamitin. Yung mga chiching na nagdaan sa akin, katawan ko lang ang haba. Biro. Matapos nila laspagin ang katawan ko, basura na. Biro lang po. Okay, punta na po tayo. Ito, part po to ng ng sinasabi ko nga na ang tingin ni Marcos kahit ng kanyang mga kaalyado, ang tingin na po sa kanya yung ng presidente, yung lame duck president na. Hindi nyo ba napupuna ngayon? Direkta na po kung pagsabihan yung mga dating hindi makantsawan ng mga senador na mga kaalyado ni Marcos. Ngayon, diretsa na po kung balatobain nila. Tignan niyo yung sinasabi ni Mig Zubiri. Di ba? Direkta na po yung pagkampi. Direkta na po na nagpapakilala yung mga politikang ngayon, nakakampi sila ni BP Sara. Diyan po makikita natin, unti-unti na po, papunta na po yung mga politiko, babalik na sa mga Duterte. Sinimulan nito ni Chavit Singson, direkta. Hindi ko na, yun na yung last na tulong niya sa mga Marcos. Pero tinanong siya, susuportahan niya ba si Sara Duterte? Susuportahan niya. Simple lang yun, di ba? Hindi niya yung sinabi sa simula ng panunukulan ni Marcos. Sinabi niya ngayon. Sabi niya, may Alzheimer si Marcos nang nanalo eh. Ibig sabihin, 2022 niya panaramdaman. Timpi lang. Pagdating ng 2025, tsaka niya in-announce na hindi ko na kayo susuportahan. Si BP Sara na susuportahan ko. Tignan niyo yung pamunuan ng Senado. Mapa-majority, mapa-minority floor leader. Majority nire-represent ng presidente. Wala na silang pakundangan ngayon. Di ba? Ano announcement ni Chis Escudero? Pag merong katulad niyan, pwede naming i-dismiss yan. Yung kaso na yan. May takot pa ba sila? Ano ngayon kung masaktan kayo? Yan yung sinasabi. Nasasaktan yung mga congressman. Dahil dati silang all-powerful. Nasasaktan sila dahil ang tingin nila, pinaka-powerful na tao si Martin. Ngayon, direkta sinasabi sa kanila, pwede namin i-dismiss yan. Papalag kami, sabi ng mga kongres. Ano ngayon? Parang gano'n yung usapan. Pumalag kayo, wala naman kayong bilang na eh. Ginagano na sila ni Chis Escudero. Nagpapapress con si Chis Escudero. Yung sinasabi ninyo, pwede naming aksyonan to. Tong hiling ni BP Sara na i-dismiss, pwede namin na aksyonan bilang impeachment court. Bakit po direktang sinasabi yan ni Chis Escudero? Again, no? Nagpapahiwatig na sila. BP Sara o Sara, President, future President Sara Duterte, we are supporting you. Indirectly. O directly na nga eh. Yung 18.5 po dyan, laking pagpapakita yun na suporta. Siyempre, papalag yung mga congressman na feeling nila nasa kanila yung power dahil nasa kanila si Martin. Ano naman kung pumalag kayo? Iniinda ba yung pagpalag pa ng mga congressman niyan? Iniinda pa ba ni Chis Escudero? Sige lang, magsalita lang kayo. Matitigas ulo nyo eh. Sabihin nyo mga congressman na matitigas ang ulo. Kasi ngayon na yung panahon. Alam na ng mga tao eh. Alam na ng mga politiko, lalo na ng mga senador. Alam na nila. Di ba? Lahat ng daan patungo kay BP Sara. Lame duck na to eh.
Ano ngayon kung magalit? Ano ngayon kung sino magalit? Wala kaming pake. Ang importante sa amin, hindi magalit yung mga Duterte. Ang importante sa amin, hindi magalit yung mga supporter ng Duterte. Yan ang pinakamahalaga sa mga politiko ngayon. Huwag galitin ng mga supporter ng Duterte. Lalo na yung mga senador dahil sila, ang takbo nila, pangbuong bansa. Kailangan nila yung boto ng Mindanao at ng Visayas. Dahil sa Luzon, ano dito tablahan dito Duterte, lahat dito. May power din ng Duterte dyan. Yan na po yun. Yan na yung sinasabi natin na panahon na po. Ito na yung panahon na yun na hinihintay natin. Na, di ba, lagi kong sinasabi, huwag kayong mag-alala, huwag masyado yung pinoproblema yung mga congressman na yan. Pag presidente na si BP Sara, lahat yan, majority niyan, magsasara Duterte din naman. Susuporta rin sa atin. Sino pa po? Kung nasaktan na sila, yung mga congressman, kung sila ay nasaktan na, dun sa sinasabi ni Chis Escudero na kaya namin i-dismiss yan dahil kami ang impeachment court. Mas masakit na po yung sinabi ni Zubiri. Witch hunt lang naman yung ginagawa niyo. Witch hunt lang dahil kayo, mga nagsampa ng reklamo, gusto lang ng amo ninyo, inano ko lang to. Inano ko lang. Anong tawag dito? Ayon sa aking pagsusuri, ganito ang meaning ng sinabi ni Zubiri na witch hunt lang yan. Direkta namin sinasabi sa inyo na yung amo ninyo ayaw lang makalaban si BP Sara kaya gustong tanggalin sa pwesto. Masasabi ba nila yan before election? Ganyan ba ang tono ni Quezon Escudero before election? Hindi po. Nagsasalita ba ng ganito si before 2025 election? Hindi po. Ngayong nakita nila sa katotohanan yung power, yung voting power, yung totoong may power sa mga botante ay Duterte. Ano ngayon? Magalit kayo mga congressman. Ano ngayon? Ganyan lang yung punto ng mga senador. Ano ngayon kung may galit kayo? Wala naman kayong bilang. Hinahamon nila Parang sinasabi, wala naman talaga kayong kaso. Wala naman talaga kayong ebidensya. Kung ako congressman ngayon, harap-harapan na inaakusahan kami na mabuti pa nga yun, malambot pa nga ako kung ang kahulugan ko lang doon, walang ebidensya. Yung witch hunt, ibig sabihin, gawa nyo lang yung mga impeachment complaint nyo, gawa nyo lang yan. Walang katotoran yan. Yan yung gusto nilang sabihin. Kung ako congressman, no? Na sabihan ako na witch hunt, di lalabas ko na ebidensya ko. Witch hunt ba to? Ano tawag nyo rito? Ito ginawa ni BP Sara. Wala Ano lang sasabihin? Huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Wala pa nga tayo sa trial. Hindi pa nga namin nalalatag ebidensya. Di ilatag nyo na, binabalatuba na kayo ng mga senador Sinasabi na gawa-gawa nyo lang yan. Di labas nyo na, hindi nyo gawa-gawa. Wala kayong mailalabas. Alam nyo kung bakit? Wala kayong mailalabas dahil ang ebidensya ninyo, kukunin nyo pa lang sa impeachment trial. Ang unang hihilingin ng mga abogado nyo, buksan yung bank account ni BP Sara. At pag nagbukas ng bank account, titignan nyo, naku, mapera. Eto palalabasin nyo lang.
kahit mapunta sa trial yan ang kalalabasan yan, botohan pa rin. Ang buboto lang laban kay BP Sara, si Kiko, si Bam, si Ontiveros, si Gatchalian dahil yung kapatid niya na DSWD. Yan yung problema Pag may pinagkakautangan kayo ng loob Sino pa? 4 o sino pa? Si Lito Lapid. Hindi. Ano ba si Lito Lapid? Ano binoto ni Lito Lapid? Kasama ba si Lito Lapid sa 18 o sa 5? Alam nyo po, masyado kayo, kasasabi ko lang na baliktaran na yan. Sa tingin nyo ba yung Comelec, overwhelming, mananalo si BP Sara, dudugain nila? Hindi naman po mananalo si BP Sara ng dikit Mananalo si BP Sara, tatambakan niya kung sino man yung kanyang kalaban. Pag tinatambakan mo yung kalaban, yung Comelec, puta, hindi lang magdadalawang isip yan. 1,000 isip yan. Para niya dayain yan. Para kanino? Dito sa konting boboto? Kasama pala sa 18 si Lito Lapid. Bire mo. Kaya nga lahat yan, dahil may inaalagaan silang interes, sarili na ng mga senador yung inaalagaan nila. Hindi naman bobo yung mga senador, magiging senador ba yan? Kahit si Lito Lapid kinakantsawan natin, hindi po bobo yan. Hindi nga natatalo, sabihin yung bobo. Hindi lang siya kasing talino. Pati Tulfo Brothers, kita nyo yung Tulfo. Ano ba yung sinabi ni Erwin? Pag nakita namin na walang walang namang ebidensya yan, i-dismiss namin yan. Kita nyo, kaya nila magsalita ng ganun kasi alam nila na wala na yan Poprotektahan nila yung sarili nila. Nalumbalik daw yung pinagalit. Kaya sumama na sa majority. Nakakatakot kaya na wala kang boto sa Mindanao. Tatakbo yan, si Escudero. Kita nyo ngayon. Nakuha pa nila yung Pro Duterte ayon sa pronouncement nila. Hindi naman talaga kakampi kay Tito Soto. Yung mga Pro Duterte, harap-harapan binabanatan ni Tito Soto sila bato na nag-abogado Kala kasi ni Tito Soto marami pang pro-BBM na boboto sa kanya. Kinukuha niya yung mga pro-BBM Pro-BBM na senador. Ligtas muna nila sarili nila bago ang lahat. Kaya harap-harapan, kayo mga congressman, ngayon po kayo magpakita ng tapang ninyo. Hindi yung mga vlogger, dinuduro-duro nyo. Pakita po kayo ng tunay na tapang, hindi po yung sa mga vlogger po kayo nagmamatapang. Sa mga testigo po kayo nagmamatapang. Ito, binabalat, direct ako sasabihin sa inyo, ang ginagawa ng Senado ngayon, binabalato ba kayo? Sinasabihan, wala naman yung kaso nyo, witch hunt lang yan. Gawa-gawa nyo lang naman yung kaso nyo. Wala naman kayong ebidensya. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Sa tunay na may kapanyarihan, presko na naman kayo. Sasabihin nyo, hindi tama ginagawa ng mga senador. O anong gagawin nyo nga kung hindi tama? Tagal nyo na sinasabi, mali yung ginagawa ni Chess Escudero. Pucha, ito hindi lang mali. Talagang sinupalpal na kayo ni Mig Zubiri.
Sabi ni Mig Subiri. Witch hunt lang